Yung aking Yes, sir. share. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, bali yan po yung ating pong PR po para sa ating pong automotive service agency 1. So, syempre tayo po ay nasakop sa automotive sector. So, yun po yung ating pong sector na kinabibilangan. Okay, so, syempre meron tayong tatlong competency na dapat ay mapagdaanan. Una yung basic po. Yan, basic competencies, ang magtuturo po niyan ay yung mga teacher po namin, teacher niyo po, no? O yung aming po mga trainer sa English, no? Language o sa amin po sa mga nagtuturo po ng mga ng LSI. So, sa basic, yung receive and respond to work-based communication, and then work with others, tapos demonstrate work values, and then practice basic housekeeping procedure. So yung apat po na yan ay importante po yan. Okay? Na matutunan natin. Kaya sinabing basic, no? Kailangan mapagdaanan natin yan, no? Kung paano tayo makisalamuha sa kapwa natin at kung paano yung attitude na ginagawa during may tawag ito, activities, no? Na pinagagawa po sa ating automotive. And then yung sub naman yung common competency. Common competencies yung validate vehicle inspection. Okay, so yun nga, kailangan marunong tayo mag-validate, no? Na S-specification pala, S-specification. So siyempre lahat ng sasakyan may kanya-kanya silang specs. Diba? Ultimo yung engine, so may specs yan, no? Yan, tapos ano pa? Siyempre, merong nakalagay kung yan ay 12 valves, mga ganyan, 16 valve, yan, o 8 valve. Okay. Next, yung move and position vehicle, dito naman tuturuan yung pinaka-basic na pagpapaandar na sasakyan. Kaya yung iba dito na meron ng alam kung paano magmaneho ng 4 wheels ay advantage na po para sa inyo. Ano ba? Pero yung mga wala pa, kasi syempre, para matesting natin kung yung sasakyan ay working ba or good condition, yung mga pangilalim niya, yung steering niya, yung brakes niya, kailangan marunong tayo pandar po nung sasakyan. Kahit yung atras abante lang, para lang malaman natin kung kailangan ba siyang mag-undergo ng pagre-repair o may papalitan. Utilize automotive tools. So siyempre dapat alam natin, no? Ano ba yung mga tools na ginagamit sa automotive. So siyempre iba yung tools na ginagamit sa electrical, iba yung tools na ginagamit sa electronics, sa ref and aircon. So iba-iba yung mga tools. Okay? Lalo na sa automotive, napakaraming tools na minsan may mga special tools na kung saan dapat alam natin po kung paano siya gamitin. So yun po yung yung ituturo po dyan, no? Siyempre, yung tamang pag-iingat din ng tools. Okay? Para sa ganon, yung tools natin ay hindi agad po masira. Okay? Yan. Sagit lang, ha? Ano yun? Bonus na MIS po ng HMS Motion. MIS. Sige, tapusin ko lang to, ha? Sige. Asan na ba? Okay. So, balik tayo. Asan na? Ayun, performance duration and calculation. So, yung mga pagsusukat po. Okay? Kasi sa assessment po ninyo, yung pagsusukat po ng brake pad, yung kapal ng brake pad, tapos yung lalim ng tires, yung di ba yung tires natin, di ba, para malaman kung makapal yan. Di ba, meron yung parang kanal, di ba? Tapos minsan, tinitignan, meron yung tinatawag na tire wear indicator. So,
Yun yung ating isang pinagbabasihan. Pag kayo na ay umabot na doon yung food po, ibig sabihin kailangan ng palitan yung ating kung gulong. Tapos yung tire pressure, mga ganyan. Okay? So gumagamit tayo ng tire pressure tester, okay? Para masukat kung gaano karaming hangin, no, yung kailangan nating ikarga sa gulong. So hindi siya pwedeng sumobra at hindi rin pwedeng kulang. So nagkakaroon kasi po ng epekto yon sa gulong. So yung mga ganyan. Tapos yung pagsukat din ng ng baterya. Yan. Siyempre kailangan marunong din kayo magsukat o gumamit ng multimeter. Okay, so utilize workshop facilities and equipment. So yung kasama po yung paglilinis, pag-maintain po yung atin pong automotive shop. Pati yung ating dalawang car lifter dito, kasama po yun na nililinis. Yan. So kasi dito sa automotive, pag kayo ay pumasok, automatic, umaga, no? Pagpasok nyo, kayo po ay dapat magpa-bike test. So dito ay walang exempted, no? Kasi lahat po dito ng estudyante sa automotive ay required na maglinis ng workshop. Kasi unang-una, no, tayo rin naman yung gumagamit ito, o kayo din naman yung gagamit ito, diba, kailangan yung shop natin ay laging malinis. So pag may nakita na langis na natapon, agad-agad kailangan ay maalis agad yung langis, no? Para sa ganun hindi mapagsimulan ng aksidente. So, syempre, alam natin, pag ang langis natapakan natin, possible na tayo ay madulas. So, pag nadulas tayo, mamaya kung sa pagpaparog yung ating. Tapos, syempre, equipment dapat inalagaan. So, yung ating pong car lifter dito, hindi po ito ginagawang laruan. Yung parang ginagawang, tawag doon, yung extreme. Alam niyo ba extreme? Yung sa Enchanted Kingdom. Di ba? Yung bumabagsak bigla. So, hindi pwede yun hindi pwedeng gamitin yan. Sabagay, yung angat natin, ng lifter natin ay mabagal lang matcha yung pagbaba. Pero syempre, hindi dapat yung sinasakyan ng tao. No? May asma, pagkatawa, sinasakyan. So, ang masama nun, napamali o tumulas, nalaglag. So, syempre, habang tumataas siya, baka mamaya, mapano pa kayo. At mari, huwag natin paglaruan yung mga equipment. Yung ating mga tawag dito, lift mga jack, no? Kasi mga jack po natin dito may mga gulong. Tapos yung ating pong ano ba yung sir hinihiga natin, sir? Yung creeper, yan. Kasi may creeper po dito na bagong bili, baka mamaya kasi gawing skateboard. So bawal po yun. Okay? Yan. So, hanggat maaari po ay iwasan yung paglaruan po yung mga equipment. And then prepare servicing parts and consumables. So yan. So kailangan marunong kayo kung ano ba yung mga consumables na ginagamit po sa isa sasakyan. Kaya halimbawa yung langis, anong klase ng langis. So hindi pwede na diesel yung isang engine, pang gasoline yung ilalagay na langis. So hindi po pwede. Kailangan alam natin kung ano yung makina napapalitan na langis. Tapos syempre, kung yung isang engine ba ay automatic transmission mo yung gamit niya or manual transmission, kasi alam naman natin na magkaiba ng langis na ginagamit pag sa automatic at saka manual. Yeah. Tapos ano pa? Yung brake fluid. Yan. So tinitingnan din yung brake fluid level, no? Yung fluid level. So meron yung meron yung pinaka reservoir, no? Yung lalagyanan niya. So, may naka-indicate naman doon kung maximum. Okay, so dapat nakalagay po doon. Ibig sabihin, dapat may laman. No? Hindi dapat kukonti. Tapos, yung ATF, no? Para sa power steering. No? Yung power steering fluid. Yan. Sinecheck din natin. Tapos yung itsura nung mga fluid. Kung baka mamaya ito'y maitim na o amoy sunog, mga ganyan. No? So, yun po yung ating pong tinitignan po niya. Tapos, pagka halimbawa naglinis ng mga preno, so gumagamit tayo ng brake cleaner, yun po yung ginagamit natin. Hindi po tayo gumagamit ng gasolina
no? Hindi tayo gumagamit ng diesel fuel, ng tubig, hindi po. So meron talagang panlinis, okay, ng preno, yung brake cleaner. Yan. Kasi ang brake cleaner, mabilis siyang matuyo, tapos hindi basta-basta kakalawangin yung inyong mga preno, at mabilis natatanggal po yung mga yung mga asbestos, no? Yung asbestos, yun po yung nasa brake pad, no? Yung napupudpod, yung napupudpos. Yun po yung ah, inaalis natin. Hindi po tayo nag-aano ng tubig, no? Hindi tayo gumagamit ng tubig. Okay. Ano pa ba? So marami, no? Marami na consumables na ginagamit po sa ating automotive. And then yung isa ay prepare vehicle for servicing and racing. So pag sinabi servicing, yun nga, check up, no? I-check upin yung yung tawag ito, yung mga dapat palitan, kung kailangan na ba magpalit ng langis, magpalit ng brake pad, okay? At kung ano-ano pa. And then, syempre, pagdating naman sa ating core competency, yung tinatawag natin perform pre-delivery inspection, yun nga. So, bago i-deliver, or halimbawa may nagpagawa, no, na isang, na customer, so bago ibigay, okay? So, syempre, dapat ini-inspect muna natin. No? Ini-inspect yung sasakyan, kung ano ba yung kasiraan. Ultimo yung yung mga interior niya, kasama po yun, na ini-inspect. Ano po? Yan, pagka sa perform pre-delivery inspection. So dito sa sa core competency, no? Siyempre bilang sa checker, dapat marunong tayong gumamit ng scan tool o yung OBD2. Okay? So meron tayong equipment na OBD o yung scan tool natin. Pero yun po ay hangga't maaari iniingatan kasi alam niyo naman pagka yung scan tool ay tawag ito, siyempre yun ay mahal. No, hindi naman basta-basta nakakabili agad ng scan tool. So meron tayong scan tool dito. Kung sino man yung tawag ito, nakatoka na gumamit ng katmari, pakaingatan. No, hindi po yung ginagawang laruan. Okay? Kasi yun po ay ginagamit natin sa mga engine o sa mga sasakyan na meron ng ECU, yung tinatawag na engine control unit, o yung kilala nila sa tawag na computer box. So pagka yung isang sakyan ay may computer box, okay? Pagka may kailangan muna bago galawin yung isang sasakyan or inspect, kailangan i-scan muna siya para malaman. Baka mamaya kasi pinakailaman or kinalikot halimbawa yung preno, nagkataon yung pala meron palang ABS yun. May ABS pala, equip pala ng ABS yung isang sasakyan na yun. So ngayon, nung ginamit na yun, yung ginamit yung sakyan, nung inilabas na, minsan may time na parang ayaw kumapit ng preno. Yan. Kasi may mga sensor na po yung mga bagong sakyan ngayon. So kaya check muna para at least doon makita na agad kung ano bang mga sensor yung merong sira o differential na hindi na nagbibigay ng signal papunta sa ECU. So gumagamit po tayo ng scan tool. Yan. And then next, yung perform periodic maintenance of automotive engine. Yun nga, yung pagpapalit ng langis. Pag sinabing periodic maintenance, di ba? So yan. So yung pagpapalit ng langis, pag-check nung nung mga fittings, yung mga hoses, yan. Baka may mga leak, no? So importante po yun na tawag dito, na atin pong makita agad. Baka mayroong mga leak, may mga tagas. Okay? Next, yung perform periodic maintenance of drivetrain. So, pag sinabing drivetrain, yun yung atin pong para sa transmission, tapos papunta ng ng differential. Okay? Pagka halimbawa yung sasakyan ay ay front wheel drive, transaxle. Okay? Tapos yung naman, yung pagka sa akin ay rear wheel, yun yung gumagamit ng transmission. Yung meron ng differential na nasa likod yung differential, walay. Hindi katulad transaxle, built-in na po yung differential niya nasa loob ng mismo. Magkasama na. Yan. Tapos yung perform periodic maintenance of brake system, yan. Pag sinabing check lahat. Mamaya may leak yung kanyang master cylinder. Okay?
Check din yung humidity ng brake fluid. Yan. So gumagamit po tayo ng tawag ito ng pan-test ng tool na para malaman natin kung yung isang brake fluid ba ay pwede pa siyang gamitin or kailangan na siyang palitan or kaya i-flush. Tapos, check din natin kung yung preno ay pag tinapakan natin yung preno, kailangan kapit agad. Baka mamaya, nakakatatlong bomba na, no? Nakakatatlong tapak na sa brake pedal ay hindi pa nakakapit. So, pag ganon, ibig sabihin may problema po yung ating brake system. So, pwedeng luma na yung brake fluid niya or kaya may hangin na sa loob. So, yan. Kasi meron kasi ako na-encounter na kung saan wala naman leak, no? Yung pinaka-brake line niya, pero ang hina ng preno. So, nung time na binilid ko siya, doon ko napag-alaman na kung saan napakarumi na pala nung kanyang brake fluid. So, ang ginawa, no, syempre, pinalitan talaga ng bago. So, yun. Saka kumapit uli yung preno niya. Wala naman leak pero nawala bigla yung preno niya. Possible po yun, no, pagka sobrang dumi na ng sa makikita nyo naman pagka madumi na yung brake fluid, yung kulay pa lang yun. Okay? Next, yung perform periodic maintenance of suspension system. So, importante, marunong tayo mag-check sa suspension. Mamaya yung kanyang mga shock absorber ay nagtatagas na yung langis o yung kanyang yung hydraulic oil niya. So, yung mga dust boot, yan, yung mga rubber boot. Okay, so yun po ay chinecheck din. Yan. Tapos yung mga coil spring, yung MacPherson strut assembly, kailangan marunong din po tayo magtingin nun. Pati mga kasama na po dyan yung mga ball joint. No? Yan. Mga ball joint, malaman niyo po yan pagkawas na nag-face to face na po tayo. Okay? Tapos, yung last, yung ating pong steering. No? Perform periodic maintenance of steering system. So dito, sa steering system, meron tayong tinatawag na manual steering at meron tayong tinatawag na power steering. Yan. So ang power steering, dalawang klase. Merong mechanical, okay? Meron namang electrical. Okay? Paano mechanical? Kasi yung kanyang pinaka-power steering pump, pinagagana ng drive belt. Mechanical yon. Pero yung isang power steering, no, na electrical o electronic power steering, EMPS o EPS, meron na siyang motor. So, motor po yung nagpapagana sa atin po steering, power steering. Okay? Separate po yung yung kanyang pump. Okay. Yun po yung inyong pong mapag-aaralan po sa ating po automotive servicing at C1. Okay? So, maaari ba sa inyo may idea na, no? Doon sa mga may maintenance ng isang sasakyan. Kahit nga motor no? Motor at saka yung vehicle na halos wala namang yan kumbaga lalo na yung mga motor nga pagka EFI na. No? So halos same sila kung paano natin sila mini-maintain. Pinakaiba nga lang nila is yung number of cylinder, no? Dumami lang yung cylinder. Pero kung paano natin sila mini-maintain ay pareho-pareho. Bakit? Kasi kung may disc brake, no, yung motor, may disc brake na rin yung ating di ba? So disc brake, drum brake combination, okay, minsan parehong disc brake. Okay? So yun. Ano pa? So, yun po yung inyo pong mapag-aaral. Tapos, syempre, pag natapos niyo ito, so sabi daw, a person who has achieved this qualification is competent to be pre-delivery inspector or checklister. So, pwede kayong mag-apply sa isang service center. Ang gagawin nyo lang, taga-check lang. Check nyo lang yung halimbawa, sabi ng customer, ipapa-PMS ko. Pag sinabing PMS, lahat na po yun. No? Lahat po ng nasa core na yan, yun po yung gagawin po ninyo. So, magmula engine hanggang steering. So, chinecheck po natin.
Baka mamaya kasi may mga kalug na, maluluwag yung bolt. Yan. May mga leak na yung mga ano niya, yung mga fuel line niya o yung kanyang brake line o kung ano mang mga cause, no? So lahat po yun, pati mga fittings niya, so lahat po yun chinecheck. Okay, so periodic maintenance personnel or staff. Ayan, so pwede kayo maging periodic maintenance personnel. And then periodic maintenance associate. Tapos, ang ganda nito, pwede kayo maging junior technician. Diba? At saka ano pa, maintenance technician or auto service personnel. So, kaya kung ako sa inyo, no, tapusin niyo po yung NC1. Okay? Dahil pag natapos po niyo ito, ay magagamit niyo po ito para magkaroon kayo ng trabaho, syempre. Okay? Dahil pinili niyo yung automotive NC1, ang payo ko lang, no, ituloy niyo po siya hanggang NC2. Bakit? Para na sa ganon, no, kumpleto. Kumpleto talaga yung pag-aaral nyo pagdating sa pagsiservice ng isang sasakyan. Okay po? So, yun po yung kagandahan, no? Pagka dumaan tayo ng NC1. Kasi sa NC2, okay? Yung per periodic, mabago lang, gagawin lang naman yung service, no? Brake system. Service steering system o manual steering system. Okay? So, napalitan lang siya ng service. Bakit? Pag sinabi service, yun yung mag-troubleshoot kayo. Magpapalit ng pyesa. Pero hindi ibig sabihin kung NC1 lang yung inyong pinag-aralan na hindi kayo pwede magpalit ng pyesa, pwede naman po. Okay? Kasi habang tinuturo ko naman sa inyo yan, no, sasabihin ko rin naman kung paano yung gagawin. Diba? So sa NC1 pa lang, pwede na kayo matuto kung paano mag-repair. Pero kung susundin po natin talaga yun, is talagang ano lang kayo, kumbaga more on checking lang. Okay, pero sa pagpapalit ng pyesa, hiwalay na po yun. Pero sabi ko nga, no, nasa NC1 pa lang, ay pwede na kayo matuto kung paano mag-ayos o mag-kumpuni ng sasakyan. Okay? So yun nga na, syempre hindi tayo nakafocus doon sa ano. Yung may mga may na-encounter kayo na gusto nyo gawin, sabihin nyo sa akin. So hindi lang sa akin, kahit sino sa mga kasama ko, no? Pwede nyo po silang tanongin. Nandiyan po ba? So bali 5 kami na na trainer po ng automotive. Ako yung advisor po ninyo. Tapos yung akin pong supervisor, si Sir Casimiro Tumangin. And then yung sumunod po na si Sir Rogelio Piteñito. At sumunod ay si Sir John Paul Tagaka at si Sir Vic Palyaria. Tapos ako yung 5. 5 po kami dito. Okay? So kahit sino sa amin, pwede nyo po tanungin. Kung may mga gusto kayong itanong. Okay po ba yun? So may kung ba kayong gustong sabihin o katanungan? Wala naman. Sige. Marvin. Sir, gaano po kadami ang MC sa automotive? 13 po. 13 po. Sige po, salamat. 13 sa NC2 ha. Sa NC2. Opo. Pero kung sa NC1, ilan lang ba yan? 7. 8, ayan o. 2, 4, 6 na lang. 2, 4, 6, 6 sa NC1. Pero sa NC2 po ay 13. Yan, 13. Pero yung bago ngayon, na NC2, ay nahati na po sa 3. Kumbaga, meron ng focus, no? Ibig sabihin, meron ng expertise yung isang trainer pag nag-aaral ng automotive service ng NC2. Kung engine repair lang siya. Na-gets mo ba? Opo, sir. Nag-gets ko po. Okay. So, yun. Sir, may Sir Joel, repo. Sir, tanong ko lang yung about sa steering. Kasi manual steering parang ang hirap ng manibela. Ang problema pa noon sa cross joint ba yan, sir? Cross joint? Parang ang manual niya, parang ang hirap. Parang ang ganit. Ano po ba yan? Manual steering po ba yan? Manual Ibig sabihin, steering. hindi pa siya power, walang Hindi siya. Parang siya
Kia Pride, hindi siya power steering, manual siya. Okay. So, possible po yan ganito. Kasi yan po ay meron po yung ball joint. Okay? So, tignan mo rin yung ball joint. Baka mamaya kasi wala ng grasa. So, check mo rin. So, isa yun sa nagiging cause kung bakit minsan parang ang ganit niya ikabig. Kasi ang manual kasi, pagka yan umaandar, medyo gumagana yan, di ba? Tama. Pero pagka yan ay nakahinto, talagang maganit. Yun. Pero kung ramdam mo, at iba yung ganit niya, na nakahinto dati na una mong binili, tapos yung ngayon, possible yan, ball joint. No? May ball joint niya ay wala nang grasa. Pero magkaiba pa ba yung ball joint sa cross joint? Opo, magkaiba po yun. Tapos ito pa, yung steering box po, kung yan po ay ano po ba yan? Rack and pinion or pitman arm type? Parang rack and pinion ata yun, sir. Rack and pinion. So yun, kasi baka mamaya kasi yung niya, yung tawag dito, yung meron po kasi plastic yan sa loob na kung saan merong siyang pang-adjust sa pang-align po ng ating yung sa rack, rack and pinion para kumapit yung yung ngipin. Mamaya yun ay nadurog na. Tapos yung atin din pong yung atin pong rack and pinion, kung yung manual, meron po dapat yung rack, height of grease. So yun. Check nyo po, baka mamaya wala nang grasa o natuyo na. Ganyan. Siguro matigas po sir. Apo. So, siyempre, pag isang bakal ay walang lubricate sa kanya, maganit siya, di ba? Apo. Ano ba? Wala na po, sir. Wala na. So yun, yung sasakyan mo, kung dito, para at least makatutog ka, kung gusto mo siyang Tama-tama, sir. Kung halimbawa next week may mag face-to-face, pwede kong dalhin yung Kia ko, papakita ko na, sir. Oo, para at least malaman natin kung ano ba yung pwede mo. Sige. Baka next week, pwede nung face-to-face. Tawag dito, ibigay ko na lang yung list. Send ko na sa GC kung sino yung group 1 at saka group 2, no? Sige pa, sir. Hindi walang pasok. So, halimbawa, group 1 papasok na Tuesday at saka Wednesday, tapos yung group 2, Thursday at saka Friday. So, ganun po yung mangyayari. Pero yung mga hindi pumasok ng bawa ng Monday at Tuesday, merong gagawin po hindi ibig sabihin na wala ba pasok na may online po. Okay? May LMS po tayo na ginawa para sa NCR. Okay. Bali, hindi ko na hapahan yung ating pong meeting kasi ina-assist pa rin ako dito. At saka mag-assist ako. Bali bukas, sir, may pasok. May online. Wala po tayong kasi merong skills competition po bukas at hanggang Friday po yun, 3 araw. So, sabi ko nga, Tuesday na po. Tuesday na. Kasi Monday ay holiday. Kaya bukas ay wala po. Hanggang Biyernes. Okay? Opo. Ito busy yung dali. Ang maturuan. Si Nunez. Sir, Punta. ano po yung sir, pag pumasok, ano po yung suot? T-shirt po na white lang. T-shirt na white muna, no? Ang gagamitin. Kung may mayroon po dito meron po nabibiling uniform po sa school, ha? Kung gusto niyo po na ano ba? Sige po. Salamat po, sir. Okay, sige. Magkano po yung uniform, sir? Ano ba? Ay, hindi ko po kung magkano uniform ngayon. 200, sir. 200 daw, sabi ni Sir Tingito. Okay po, sir. Thank you po. Special 200. program pa, sir. Uniform? So, yun. Pagpunta nyo na lang dito sa school, pwede po kayong bumili ng uniform. Hanapin nyo lang po sino po ang ngayon, sir? Si Ma'am Ella pa rin po ba? Sino po? Ayun, sabi niyo si Ma'am Ella. Yung teacher po ng trainer po ng
bread and pastry. Ano po? Okay. So, paano? Kita-kits na lang sa sa Tuesday next week. Ano po? Sige po, sir. Sige. Tapos, Ingat, ito na lang. sir. Salamat. Thank you, sir. Ingat po kayo. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat. Salamat. Thank you, sir. Yes.